Bakasyon sa bahay ni Lola. Nakatira si Odongo at Apio sa lungsod kasama ang kanilang tatay. Gustong-gusto nila ang bakasyon, hindi lang dahil walang pasok, pero dahil dinadalaw nila ang kanilang lola na nakatira sa palaisdaan malapit doon sa malaking lawa. Masaya sina Odongo at Apio na malapit na nila makasama si Lola. Sa gabi pa lang, nakaimpake na ang mga damit at nakahanda na ang lahat para sa biyahe. Hindi sila makatulog sa tuwa kaya buong gabi silang nagkwentuhan. Kinaumagahan, hinatid sila ng kanilang tatay papunta sa Lola. Dumaan sila sa mga taniman ng tsaa at mga bundok na may ligaw na hayop. Binilang nila ang mga sasakyang dumaan at nagkantahan din sila. Di nagtagal, napagod ang dalawa at nakatulog ng mahimbing. Ginising sila ng tatay nung makarating sila sa nayon. Nakita nila si Lola Nyar Cañada na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Salu, ang ibig sabihin ng Nyar Cañada ay anak ng mga tiga-Cañada. Maganda at matatag na babae ang lola ni Odongo at Apio. Sumayaw at kumanta sa tuwa si Nyar Cañada nang dumating ang mga apo. Nag-uunahan sa pagbigay ng pasalubong sila Odongo at Apio. "Buksan po ninyo, bilis," sabi ni Odongo. "Akin muna, unahin ninyo," sabi ni Apio. Pagkatapos mabuksan ang mga pasalubong, pinagmano ni Nyar Cañada ang mga apo. Naglaro agad sa labas sina Odongo at Apio. Nakipaghabulan sila sa mga paru-paro at mga ibon. Inakyat nila ang mga puno at nagtampisaw sa lawa. Bumalik lang sila sa bahay ng lola nung malapit na maghapunan. Hindi pa man natatapos kumain, nakatulog na sila. Kinaumagahan, bumalik sa lungsod ang tatay at naiwan sina Odongo at Apio kay Nyar Cañada. Tumulong sila sa mga gawaing bahay ng lola. Nag-igib sila ng tubig at naghanap ng panggatong. Inipon nila ang mga itlog sa manukan at nanguha ng gulay sa gulayan. Tinuruan din sila ni Nyar Cañada kung papaano magluto ng stew. Pinakita pa ng lola kung paano gumawa ng ginataang kanin at inihaw na isda. Isang araw, dinala ni Odongo ang mga baka sa bukid ng kapitbahay. Kinain ng mga baka ang damo at nagalit ang may-ari. Nagbanta siyang kukunin ang mga baka bilang kabayaran pero nangako si Odongo na hindi na uulit. Isang beses, sumama ang magkapatid sa palengke. May tindahan pala ng gulay, asukal at sabon si Lola. Si Apio ang tigasabi ng presyo at si Odongo naman ang tigabalot ng mga binili. Nang maubos lahat, uminom silang tatlo ng tsaa at binilang ang perang kinita. Di nagtagal, natapos ang bakasyon. Nag-impake ng gamit ang magkapatid. Binigyan ni Nyar Cañada si Odongo ng sombrero at pangginaw naman ang para kay Apio. Naghanda rin sila ng makakain nila sa biyahe. Dumating ang tatay para sunduin sila pero ayaw sumama ng magkapatid. Nagmamakaawa sila kay Nyar Cañada na tumira na sa lungsod. Sabi ng lola, "Matanda na ako. Hindi ko na kaya ang mabuhay sa lungsod. Hihintayin ko na lang kayo sa susunod
na bakasyon. Mahigpit na niyakap ni Odongo at Apio ang lola. Kwinento nila Odongo at Apio sa kanilang mga kaibigan ang lahat. Sabi ng iba, mas gusto pa rin nila ang buhay sa lungsod. Sabi naman ng iba, mas maganda talaga sa nayon. Pero lahat sila sang-ayon sa walang hihigit pa kay Lola Nyar Cañada. At doon po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.